Tony Nabasa. Good morning po. Good morning. Opo. Kahapon po yun ang topic din ni Maring Winnie. No? Sabi niya, sa segment na dito sa unang hirit, para daw ang MRT, landlord, ang DOTC, ang umuupa. Ganun po ba yung relasyon ngayon? Kaya ang MRT daw po dapat ang magsagawa ng maintenance daw po ng MRT. Yun ang po ba yung sitwasyon? Tama yun. Kasi it's a build, lease, and transfer agreement. Okay. We built it and we're leasing out to the government. Now, kami dapat na nagme-maintain yan. Mm-hmm. So for the first 12 years, kami nagme-maintain yan to Sumitomo. When I say kami, I'm talking about MRTC. Kaso noong October 2012, tinanggal yan sa amin. Okay. Tinanggal na, ginuwa ng DOTC yan. Mm-hmm. So, under Sumitomo kasi, Sumitomo designed, built, and maintained it under the principle of a single point of responsibility. Importante yan eh. Pero tapos na yung kontrata ng Sumitomo? Oo, nag-expire yun eh. Tapos nag-extend na? Nag-extend, October 2012. Tapos pagdating ng October 2012, DOTC na ang kumuha ng maintenance. Sila na nag-appoint ng maintenance provider. So after October 12 na hindi nahawak ninyo ng Sumitomo, doon na ba nagkaroon ng mga aberya na? Well, history will show that, no? Yun naman nangyari talaga eh. Ang pumalit ay? Ang unang pumalit is PH Trams, CBG, tapos ngayon ay tapos ABT Global. Tama ho ba yung pananaw na, kasi sinasabi nila, hindi daw ho naglalabas ng pera yung APT o yung kailangan dapat mag-maintain ng MRT natin, hindi naglalabas ng pera for the past years. Kaya ganyan ang nangyari sa MRT system natin. Wala kami personal knowledge dyan eh. Pero ang nakikita lang naman talaga namin is we can only speak from our experience. When it was Sumitomo that was maintaining it, meron silang 6 months na spare parts, lahat yun eh. In fact, ang pagkaintindi ko, 60% ng kontrata ng Sumitomo was spent for spare parts. Okay. So since 2012 na binitawan na ng Sumitomo, doon na nagka-hetot-hetot kumbaga. Mukhang gano'n na nangyari talaga eh. Kasi hindi mo naman, we do not see these happenings or these occurrences before under Sumitomo. So dahil bago na ho yung nagme-maintain, sa part ho ba ng MRT sa inyo, parang wala na kayong pakialam sa maintenance, gano'n? Right now, wala kaming participation doon sa maintenance. Gusto namin mag-participate dahil under the BLT contract, unang-una kami dapat kami dapat nagme-maintain at kami dapat together with the DOTC, hand in hand, magtutulungan kami para makakuha ng maintenance provider. Financially capable and technically competent. So yung mga napuputol na relays, no? Hindi na kayo yun. Hindi na kami yun. Yan, dapat, siguro magandang punto yan, no? Under the Sumitomo contract, ang mga relays, kasama yan sa kanila. DOTC kasi yan eh, hindi, kasama yan sa bayan ng Okay. maintenance contract. Sila nagsusupply, kasi system yan eh. So ang mini-maintain nila dyan is lahat. Yung train, yung mga bagon, yung mga relays, yung mga signaling system, elevators, escalators, lahat yan sila Pero dapat. ngayon mo, sa existing situation ho ng MRT natin, sino dapat? Sino dapat ang magpapalit? Sino dapat may bagong yung global na. Hindi, so sila ang maglalabas ng dapat. pera. Kung compare mo sa Sumitomo contract, kung if it's the same kind of contract that we had with Sumitomo, dapat sila. Okay. Kasi maintenance issue yan, preventive maintenance issue. Ang isa sa nakikita solusyon, isang punto na lang po ng gobyerno, ay i-buy out, no? Bilhin ang operation sa inyo. Yes. Yung ba yung solusyon na bilhin sa inyo? Magkano ho ba kung open ba kayo mabili ulit ng gobyerno, magkano itong pinag-uusapan dito? Una, open naman ng MRT Holdings eh. Ang Okay. problema lang, wala naman talaga kumakausap sa amin sa MRT Holdings. O sa press con lang yun? Yun ang nangyayari kasi talagang nisulat, wala eh. Kung bibili kayo, magkano po? Hindi pa kasi walang kumakausap sa amin. Hindi pa napag-uusapan sa MRT Holdings Board yan kung magkano ang acceptable price. Kasi saan galing yung 67 billion na sinasabing galing daw sa sobrepenya? Isang galing yung amount na yan eh. Ang pagkaalam nga namin, yung sa 53 billion na sinasabi nila, mapupunta yan sa pangbayad sa DBP at sa Land Bank na may-ari ng bonds. So, ang mangyayari lang yan talaga, yung DOTC... So, yung pera ng gobyerno, mapupunta rin sa pera ng gobyerno? Oo, babayaran lang nila ang DBP at sa Land Bank. Most of it will go to that. Nako. Naguluhan ka. Hindi naman. Kaya lang yung DOTC kasi, ba't ayaw makipag-usap sa kanila? Hindi ba?
Yun, ang sinasabi ng DOTC, nakikipag-usap daw sila palagi sa MRTC. Pero hindi naman talaga. Hindi naman. Ang MRTC kasi, dapat maintindihan din natin, 9 out of 15 ng directors ng MRTC are from DVP and Land Bank. Kagaya ng obserbasyon nga ni Senator Grace po nung hearing last week, no? Pag nag-uusap ang DOTC at MRTC, since ang MRTC naman puno rin ng government representative, it's the government and the government talking to each other. Okay, at maraming salamat po. Mukhang tuloy ang pagpila ng ating mga sakripisyo ng ating mga mananakit. Attorney, David Albasa po, tagapagsalita ng MRT Holdings 2 Incorporated. Babalik po ako ng hirit. Para sa Aklea Pontausi, Bangus Pontausi,